Network Entertainment. Hello! Wakididu! Wakididu! Wakididu ba? Ano yung isa pa? Skibididu. Splaka Boomers. Plaka Boomers. Splaka Boomers. Walang kwenta eh. Alam mo, Ano yun? sign Mga sign-off. Mga sign-in. Bullshit niya. Oo. Kumbaga kung meron kayong bata, sa amin, wakididu. Tapos nag-aaway na naman sila ni Red. Yun yun. Yun yung signatures namin. Totoo kayang hindi sila magkaibigan. Mga ganun. Sobrang totoo eh. Yeah. Kung nanood kayo ng video, nakita nyo ang guest natin ay none other than two-time Cool Pal of the Year. Nakaka 4 years na. Two-time Cool Pal and reigning Cool Pal of the Year. Nonong Balinan, everybody palakpakan. Yes. Hello sa inyo. Kumusta? First time mo ba? Hindi naman, di ba? Dito, Oh. nagkwentuhan tayo sa Zoom pa nun. Zoom pa. Zoom Puta, pa. Kaya matagal sobrang tagal na nun. Oo nga. Yun yung mga time na hindi mo alam kung ito na ba yung maging buhay ko. Totoo yan. Nakakatakot na eh. Sinabi ko na nga, Tito, may job opening ba dyan? Parang ano na. Mukhang yan, pa-comedy ka pa kasi. This is what you get for pursuing your passion. Doon sa mga shows na yun, nakikita ko lang si Red nakatingin sa camera niya bago mag-start yung show. Tapos record. Tama na! Ayun, napakaganda kasi ng usapan namin kanina. Bago nagsimula to, pinag-usapan namin yung pagbabalik ni Nonong sa committed schedule of stand-up comedy. Yeah. Tapos ang dami Nonong's niya back. out-of-town shows. Pinopromote niya yung out-of-town show niya sa Liwa. Oo, Liwa? Sambales. Sambales, oo. Follow niyo lang si Nonong sa Instagram or Facebook. Tayo na papromotin mo. Yeah. Sorry. So nag-aaway na naman sila. Tinutulungan ko lang, Red. Go. Go. Ano nga? Ayun, sa lahat ng mga gustong bumiyahe, tapos kumbaga parang date na rin Or kung taga doon ka. kung gusto taga doon ka din sa Bakit mo pa silang sa Tama all throughout pa yan. Kaya nahihirapan kami magbenta ng ticket. Pinapapunta niyo pa dun eh. Yung mga taga yung mga taga Olongapo, yan, taga Bataan, Subic, malapit-lapit na. Pangasinan, yung mga medyo malapit na lang yan. Isang sasabihin mo nga, isang stopover. Yan, pwede. mga ganyan. Pwede kayong manood sa amin. Kasama ko si Rems, mag-headline kami sa Sestra Liwa at saka sa Lanay Sambales. Wow. So dalawa pala. Yung Lanay sa Liwa din yun. Oo. Bali 50 50 packs lang yung sa Lanay. Pero dito sa Sestra, mas marami. Parang kaya daw 680. Mga ganon. Parang, Hindi nga gano'n kalaki. tawag dito parang Woodstock ng 13,000. Sobrang ang dami. pangin ng mo. Pero puta, kung nag-13,000 ka, sold out, no? Tapos 500 ticket mo, pwede ka nang hindi mo na magtrabaho ng mga 6 na buwan. Siguro ang ender ko nun, hey! May fireworks. Fireworks, ganyan. Sa Wembley yun eh. No? Sa, kapag pumunta kayo doon, please, mag-take kayo ng pictures, pare. Tapos i-post Liwa, nyo. famous for their Nipa bags. Totoo ba? Lahat naman ng probinsya yung pinapasikat nila. Yung mga Nipa bags nila. May Nipa bags. Yung bag na gawa sa Nipa. Ikaw dapat Bayong. yung rural champion eh. Tapos kinukupal mo lahat ng... Hindi ko kinukupal. Sabi mo lahat ng probinsya, Nipa bag. Tapos some sort of yung... Bayong, baka bayong. Dessert na gawa sa parang kanin. yung taga-probinsya nakakainis ang puta. Kaya nga parang alam mo, naiisip ko lang kasi pag minsan may makikita ka rin bayong, iisipin mo, huhugot kaya siya ng baril. Meron kaya? Lalo pag kunyari may mga yung medyo parang mahaba yung yung tag dito palda ganyan. Minsan may tinatago pa mga granada sa loob. Hinahanap pa no? Desperado na palda. 'Di ba yung sa Desperado yung lalagyan niya ng baril, Yung guitar case. Sa kanya palda eh. Dito, tabi ng sibuyas yun eh. Hinalo pala eh. No? Hindi talaga siya yung purpose Ang niya. masama, nahagis siya. Hinagis mo na ba yung granada? Andito pa yung granada eh. Ano yung hinagis mo kanina? Yung sibuyas. Tangina eh. Magigisa tayo. Doon pa sila na bad trip, no?
O ano, Parang Pinoy movie na Pinoy movie. pag nagtatantad siya na pagtingin niyo, oh, ba't granada? hindi sibuyas. Paghahiwa niya. Yun yung ending. yung tato niya ng agila naging fried chicken. Yung mga Pinoy. Mag-ano pa yun. Uy! 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 Mga Tom and Jerry din yun eh. Mga ganong, mga Looney Tunes na Naka-blackface siya. Sasabihin ko lang, pag nag-picture kayo, #Comedy Manila sana. Tsaka yung OBB. Hindi pa pala tayo Nalimutan natin. nag-OB. Pero dahil nga nito si Nonong, isang batikan na aktor, Grabe, makikita hindi mo naman. sa mga, pare, ano ba mga TV show probinsyano? Namatay ka ba doon? Hindi ako na, kasi ang kwento, dahil pupunta na sila, may last battle kasi. Oo. Nakita ko lahat kayo naka-Armalite. Oo. Lamb trip yun po. Yun yung part, hindi, nung mga part na pinapahawak na ako ng baril, parang sa isip-isip ko, nang angos ko. Kasi ibang klase yung meron kang, ganun pala yun eh, parang pagka, siguro pagka yung, kunyari bago kang humawak ng baril, kaya siguro, hindi ko masasabi, trigger happy yung iba. Kasi Ba pag talaga nakahawak- ginaganon? Kinakalabit ka agad? Kasi parang pag hawak mo na yung baril, ano ang tunog? Paano humawak? Paano Tama. tumunog? Parang, kaya lang, yung binigay sa amin na baril nun, airsoft. Airsoft. So, kailangan mong i-RT yung baril. So, yung Kailangan mo yung arte yung recoil. Tama ba? Oo. So, kung makikita nyo yung namin doon, baril nun, syempre nilalagyan na lang ng effects yung dulo nun, eh, di ba? yung nozzle. Minsan nga parang sa sobrang hand to mouth ng episode sa Probinsyano, yung iba hindi na nalalagyan ng Tunog na lang. yung totoo. Tunog na lang yung nangyari. Pero pagka kunyari live ngayon tapos ipapalabas mamaya, malalagyan na nila. Sinasabi kasi nila yun eh. Para may movement din sa mga among artist yata na wag na gumamit ng tunay na baril sa set. Kasi diba natuto rin doon kila Alec Baldwin, diba? Oo. Yung nangyari. Wait, Baka malaman. ba't pa kayo gagamit ng tunay na baril sa peking movie? Nga, tama, may point nga sila. Dapat, at least naman dapat walang live rounds, diba? Oo. Though yung blanco daw kasi nakakasakit din talaga pa rin. Hindi kasi yung nangyari kay Alec Baldwin, blanco nga siya. Pero Sige, yung, mag-joke ka. pero yung shrapnel, nung yung debris, napunta doon sa puso ng girl. Yun ba yung talaga yung nangyari? Oh, hindi pa kala mo magjo-joke ako. Akala ko Namatay ba mag-joke yun? ka. Oo, Namatay namatay siya. Oo, Kaya parang pala, nila, DOP nila. Pucha, Oo. tinesting sa kanya, 'di ba? Hindi ko alam kung siya Hindi, mismo yung shot siya. Like, action. Tas, So hindi niya, akala ko tinutok niya, parang naglalaro sila. Hindi ba Hindi. ganun? Oo. Okay. Well, Ayun na. Yun nga, tawag dito. So, nung last battle kasi, hindi na ako nakapunta kasi sila, yung mga agila na naging, sila, parang tulisan sila. So, babalik na sila sa serbisyo. Magiging polis na sila eh. Walang kasyang uniform sa akin na polis. So, talaga? diyan ka na lang sa Malacanang. Sa palasyo ka. Wala sila kasya police uniform. Mukha ka nga police. Oo nga. Parang feeling ko merong size para sa'yo dun eh. O ito ito yung standard do. Oh. Pero pumayat ako doon. Pero Oo nga. nung kasi nga kailangan mo rin eh. Dahil nga doon takbuhan, oo. gulo. Oo. Tapos doon sa nung nasa na kami, magandang naman part kasi parang na-practice naman ako sa drama kasi ang ka-eksena namin doon si Sharon Cuneta. Parang Solid ah. ganun. Oo. Oh. The megastar. Oo Ang nga lapit eh. umiyak nun po. Talagang Mahirap sa eksena. waterfalls. Hindi eh. Waterfalls. Pare. Kunyari, eksena namin dahil pumunta na sila Mr. President sa battle. So, worry kami. So, lahat ng eksena iyakan. Puta, wala na ako mailabas. Parang gusto ko ng batukan yung sarili ko. Parang may pumatak lang na Ang konting hirap eh. Ang hirap. Ang ginagawa nila minsan. Kaya mo umiyak? Napapayak mo na sarili mo? Napaiyak siguro sa na lang din sa hirap ng pandemic, sa hirap ng sa hirap ng sitwasyon. Pag nandun ka na kasi sa May moment, mood eh. No? sitwasyon. Oo. Tsaka parang ang galing kasi rin ng ng director na kung paano kanya dalhin dun sa sitwasyon na parang nararamdaman mo na. Tsaka yung ikaw set and everyone. Usually pag seryoso, parang seryoso din sila kahit after take. Hindi ka nila binabasag. No? Ang wild din ng mga ganong. Ikaw, Andren, meron ka bang experiences sa being actor? Or wala pang nag-hire sa'yo? Wala pa nag-hire sa Wala akin. nag-hire sa'yo, Andren? Wala. Paki-hire naman si Andren. Ako manager niyan. Ay, oo, no. Malamang na. Kung kailangan nyo ng child molester, dito lang ako. Rapist. At dahil maraming showbiz stories si Nonong,
At tawag dun, at isa nga siyang batikan na aktor. Pag-uusapan natin ay larong kalye. So, Gusto ko. pagkatapos ng OBB, nalimutan natin. Oo. Pagkatapos ng very unnecessary OBB. And we're Ang back. haba ng intro na yan. Oo nga eh. Parang record breaking yun. Oo. Then, sabi mo doon na na pag-uusapan natin yung larong kalye galing doon sa pagiging aktor. Pwede mo kasing gawing i-channel yung natalo ka sa mataya-taya tapos doon ka umiyak. Kaya lang yung iyak mo, kunyari si John Lloyd ka, di ba? Tapos umiiyak ka, channel mo yung bata ka, yung iyak mo na ganito. Tapos mali yung eksena. Mali yung eksena. Drama. Oo, nag-break kayo ni Bea. Yeah, nag-break. Nag-break kayo ni Bea. Oh, ito yung channel mo. Tulog eh. No? Talagang tulog. Hindi bagay eh. Yung ganun. Nagwawala. Tapos nagkukusot ng mukha parate. But you chose to break my heart. Nag-stomping ng feet eh. Na puta. Sobrang laughing. Pero pag umiiyak ka, wala. Wala anong channel ginagawa mo? Hindi, Bad experiences talaga o in the moment? pag yung nandun sa, kasi nasa character talaga din eh. Kasi kunyari, nandun ka sa lock-in, parang yung ikaw na nandun sa character mo, ikaw pa rin yun. Kasi pag lumabas ka na ng bahay mo, Gets. nawawala ka na eh. Gets, So pag nandun ka na, parang ikaw pa rin yung character, tapos isipin mo na rin kung ano yung mga hirap na ginawa nyo, Yeah. parang nasundan mo yung buong kwento nyo. Oh, hanggang tsaka ang tagal mo na ron eh. So Oo. talaga may totoong history na kayo eh. Parang ganun. Nung last na yung last na eksena ko na parang siguro yung last na eksena ko bago umuwi. Oo. Parang iyakan pa yun eh. Tapos parang yun na yung part na siguro hindi ko na masyadong parang nagpapaalam na ako sa kanila. Ulul. Parang So madali naman kasi para may totoong kumbaga recent yung pinaghuhugutan mo parang ganun. Oo, parang ganun, tinitignan ko lahat ng mga tao sa set, ganun. Tapos, anong tawag dito? Hanggang sa yun, tumulo siya bigla. Yun, parang nasa. Kaso nung tumulo daw, 4 hours pa bago siya sa salang eh. Babalikin mo! So minemaintain niya lang yung iyak niya. Sobrang professional nga ni Nonong. Yung kaliwa lang yung umiiyak eh. Tangina. Ganun si May mga ganun si Nora Honor, kaya siya Isa anak. Kaya Yung niya anak mabagal eh. sa ang tawag dito, Himala. Himala. Oo. Kasi sa kanya, ang instruction sa kanya, pag na-hit mo na yung marker mo, dapat pagtapak mo doon, tumulo yung kaliwa sa kanan. Kaliwa sa kanan. Kumano no? Nag-detour. Tumulong yung kaliwa sa kanan. Pucha, kaya the best ka, Nora Honor eh. Na-control niya, na-water bending niya yung Pero yun, niya. nagawa niya yun. Oo. Tangina, paano ko, ang hirap din siguro kung nanay mo yun, ano? Oo, Si mahirap. Nora Honor. Kasi ang galing niya umiyak eh. Pag dadaanin ka ng nanay mo sa iyak, hindi ka makakatanggi. Wala, talaga, putangin na. Kung siguro, paano ba to? Kung pinaiyak ako ng nanay, hindi, actually, kung nakita ko umiyak yung nanay ko, yun yung mahirap. Diba? Oo, sure ball eh. Tapos hindi ka lang niya pinapayagan lumabas na maglaro. Yun lang pala. Yun lang pala, umiyak kayo. Oo. Tangina. At dahil dyan, maglaro sa kalye. Ha? Oo. Galing natin, Ayan, pare. Anong paborito? Ano ba kayo? Naglalaro ba kayo sa kalye, Andre? Hindi, ang huling larong kalye ko na nung high school ako kasi nagbi-video games na ako eh. Okay. Tapos yung mga Yung pumatay patintero, alam mo Oo. yung tagu-taguan, luksong baka, langit lupa, impyerno, Rubber. Rubber- Langit lupa impyerno is ano? para lang siyang rubber and police. Rubber and police? Bagay na. Oo. Di ba tawag? Hindi mo alam yung Hindi cops and rubbers? rubber and police, pare. Tangina. Para Pinoy, cops and robbers. Pero nag-English naman mga tao eh. Cops and rubbers. Rubber and police. Rubber and police ang tawag sa inyo? Oh, yung isa kasi, yung isang side. Sa Pangasinan to Oo. Oo. Yung isang side mga masasama, tapos yung isang side robbers. Tangina, akala ko doon, bangus. Ganun sa Pangasinan. Hindi, pero ganun pala, may ganun sa inyo. Oh, Rubbers rubber- and police? rubber and Di ba, police. Alam mo, so isang beses ng episode ni James, nabulol siya.
Tapos tinawag niyang agamang yung bagoong. Kasi parang siguro sa utak niya alamang Oo. tsaka bagoong na paghalo niya. Dahil, Pero Pangasinan version pala yung agamang. hindi. Oo. Oh. May nag-message sa akin, taga Pangasinan. Ah. Sabi ko, yung parang, ano bang tawag dyan? Alamang lang. Mm-mm. Sabi ko, hindi agamang. Hindi. Hindi daw agamang. Agamang. Sabi ko sa'yo. Yung comments, Ewan ko may sa'yo. mga comments na. Meron ba? Oh, agamang means alamang. Oo. Oo. Hindi ka nag-iimbento. Hindi ako nag-iimbento, pare. Agamang? Ikaw ba ba't Sa mo? amin, sa amin din, Pangasinan din yun Agamang? Hindi, ano lang, Rubbers and- bagoong. Oh. Bagoong. Ay, ito pinagsabi nito. Tinan mo yung comments sa last, guys, panoorin niyo yung last episode. Troll account mo yun eh. Hindi ko. Wala naman friends yun eh. Tapos pangalan niya Iron Maiden Rules. 169. Yung Ikaw ba? username eh. Naglalarong kalye ka ba? Oo naman. O ano nga? Sige nga. Yan din mga usual. Cops and robbers. Hindi robbers and police. Rubber and police. Tangina Staglish. Putang ina yan. Robbers and police. Tangin na parang, Nakakainis eh. ano yun, para may posas na kayo na. Oh, robbers and polices. Oo. Robbers and police na laro ko Oo. nun. Tawag doon. Yun, taguan. Tiko. Ice water. Ano yung ice? Ano yung ice? Yung Yung nag-freeze ginto ka, di ba? ka, oo, hindi mo ginto. alam yun. Ano yung ice water? Ice. Parang ano rin yan eh. Yung para sa Squid Game ba to? Yung gaganon ka? Hindi yata para Squid Game. Hindi eh. pero Wala basta- namamatay sa dulo, Andre. Hindi! Alam mo naman. Ito si Mr. Literal eh. Tayo na switchin music. Sobrang yun yung identifier ng Squid Games. Namamatay sila sa Tsaka dulo. binigyan kanya ng nickname, no? Si Mr. ano yun? Mr. Literal. Knock knock, who's there? Wala namang pintuan sa pagitan natin eh. Humor naman, humor! Ito kasi parati niya ako pina-fact check. Kung mayroon akong sinasuggest. Teka, Gusto ko pag mali siya eh. Nakakatawa. Pero ice water, Andre, Ano yung para siyang habulan with a twist eh. Parang isa yung taya. Oh. Tapos kapag natamaan mo yung isang kalaban, ice siya. So stay in place lang siya. Mm-mm. Pero pwede siyang ma-water ng ibang kakampi. Mm-mm. Iba yung tawag sa amin dun eh. Ice tubig yung tawag namin. Oo nga, sa Oh, atin, oh. ice water sa kanila. Ice Ice tubig. tubig. Pero Okay. ito, may ice tubig din. Oo. Kinabahan ako dun ah. Kala ko, ginagago mo lang ako eh. Ay, di, wala. Wala. Ina nito ah. Kalokohan. Oo. Di, meron yun. Ano rin yun. Yun yung mga nakakatawa pag yung, hindi ko alam, pero required ba pagka bata ka noon, dapat pag naglalaro ka ng laro ng kalye, suot mo, puting sando. Sabihin ko pa lang. O yun yung kasi yung pinaka, kumbaga suot mo na galing school. Alam mo yun? Oo. Hubad polo na lang eh. Di ba? Hindi Oo, na yun talaga. laro-laro eh. No? Tapos maitim na yun dito. Totoo yan. Kakapunas. Insayado ka sa laro pagka Yeah. ganun eh. Yung bata ka sa mga takbuhan pagka meron kang mga tan line. Oo. Oo. Putsa. Tsaka hindi ka napapagod. Ngayon, Pero- sino mo gawin mo ngayon yung ginagawa ba? Kahit noon, hindi ko kaya. Ang taba akong estudyante Pero noon eh. dati pag habulan, ang daming lateral movement. To yung talagang pag malapit na, iwas-iwasan mo. Oo. Kaliwa kanan sa tuhod. Ang sakit doon, pare, pag ginawa mo yun ngayon. Crossover. Di ba? Oo, Kung crossover. matututo mag-crossover eh. Putya. Tsaka pag naka-crossover ka, Oo. tang ina nagawa ko yun. Oo. Parang ganun eh. May spin move pa. Diba? Yung iba tumatalon. Diba? Ngayon, pwede ka ma-injure kung umakit ka ng hagdanan eh. Oo nga. Oo nga. Yung joints ko, tangina. Minsan nga, matulog ka lang ng mali eh. Parang, ang sakit ng balikat ko. Bakit? Nakatulog ako ng tagilid eh. Mali eh. So, sobrang weak shit. Yun lang yung nangyari. Naipit mo ng ganyan, no? Sakit ng siko ko. Walang kwenta. Pero pag bata ka, tang ina kahit na, Invulnerable ka eh. parang kahit lahat ng pwede mong talunan, tatalunan mo eh. Oo. Di ba? Parang hindi ko, Hagdanan, no? Di ba, hagdan? Kunyari, mga isipin mo, may 3 steps pa. Kaya kong talunin. Oo. Kaya kong talunin to ah. Ganun ka-aggressive ng bata. Meron akong kaklase dati na, meron kasing parang mataas na steps dun sa school namin. Papunta sa isang building. Parang, siguro 8 steps. Hindi siya ganun kataas, pero hindi rin siya ganun kababa. Tapos every time na dadaanan niya, tinitignan niya, titigil muna siya. Titignan niya. Tapos bababa siya ulit.
Tapos isang beses, parang umiinom ako sa water fountain, kita yun eh. Tapos parang nakikita ko siya doon na parang kinakati na. Alam mo, ginaganon yung railing, ginaganon niya. Yung angel niya kaya yung devil. Tapos tumalon siya bigla. Kasi yung pagtalon niya, nakalanding siya, pero nagbakil yung tuhod niya pagkatapos. Magayong dito niya. Yung angle niya. sakit. Pagkatapos. Kasi naka-leather shoes. Alam mo yun, parang hindi ka equipped for it. Walang stretching. Siyempre, tango nga no, yung high school Tinalon pala niya eh. bawal rubber shoes nung high school eh. Oo. Pero ang ganda kasi successful siya. Una-una hindi siya ganun kaganda tignan. Tumalon lang siya. Successful siya. Pero pagkatapos nga, nag-crouch siya bigla. Yung pala, nag-twist yung dito. Takin ang sakit. Sana nangyari rin bago mag-prom para mag-isa lang. Uwian na naman nun. So, okay lang. Pero kung ipapalabas sa America's Funniest Video, nakakatawa yun. Oo, baka manalo pa yun. Kasi Oink, may delay, gosh. kala mo okay eh. Bigla na lang, after mga 0.5 seconds, bigla. Kasi di mo maintindihan kasi parang hindi wala sa konsepto mo yun. Pwede pala mangyari sa uncle mo yun. Kasi Oo. pag bata ka, talungan ng talungan naman nangyayari sa iyo. Oo, bugbog nga yung mga kama eh. Diba? May isang ganun mo lang, nag-bounce ako Oo. So, ulit-ulitin mo pa yun. Totoo. Kapag may katabing kama pa yun, tatalunan mo pa yung isang kama na yun. Ay, oo, syempre. Dahil na kumilig ka mag-wrestling. Oo, Mga yan. ganun. Ay, naalala ko tuloy, hilig namin rin yung wrestling kami. Grade 5 kami nun. Hindi ko alam kung sobrang tanda na namin para gawin to. Tuli na kayo nun. Oo. Matanda na kayo nun. Nag-wrestling kami sa ball pit kasi yung Jollibee dati may May play place. may play. Tapos yun chokeslam mo nga ako tapos chokeslam ko sila sa mat. May isang kaibigan si Clyde Gubata ng pangalan. Na doktor Sinabi na yung ngayon. pangalan. Yun eh. At least naman maganda ending ng Tsaka buhay doktor niya. naman siya. So umakyat ng turnback. Parang turnback. Yung alam mo yung sa kiddie Teka place. lang. Kaya siguro nag-doktor to. Balay mo yun yung niya, canon event niya. No? Para mag-doktor siya. Oh. So umakyat yung tropa ko doon para mag-splash. Tapos nandun si Clyde. Interference! Tapos hinampas siya ng steel chair. Alam mo yung slippery when wet sign? Hinampas siya. Seryoso? Hinampas siya ng seryoso sa ulo. Tapos ang Jollibee. Yun ang hampas yung doktor na ngayon. Nakakatawa kasi yung slippery when wet. Nandun sa reseta niya ngayon, no? Ah. Hampas sa likod. Ano po ito nasa likod? Eto. Ito po. Talikod po kayo. Talikod po. Nay, talikod lang po. Nay. Tanggal po yung ubo niyo. Kaya nga yung wrestling na yan, peking don't try this at home. Dahil doon, mas lalo namin sinubukan eh. Pero Lahat, totoo. parang lahat ng wrestler nila ngayon, feeling ko nag-try at home. Breaking ng rules eh. Oo. No? Kasi meron din yan, yung mahilig, dahil ano yun eh, tawag dito, yung kaputukan nila The Rock tsaka nila Stone Cold. Oo. Talagang tangina lahat ng mga bata nun talagang gigil na gigil. Alam ko yung kalaro ko, lagi kami naglalaro sa kanila. Doon kami nanonood lagi ng wrestling tsaka naglalaro ng PlayStation. Yung ano nila, yung higaan nila, double deck. So tapos isang kama. And dun sa kama, pinower bomb niya yung kapatid niya. Bata pa kami nun eh, kain niya. Pag angat niya ng ganun, puta tumama dun sa bakal ng double deck dito sa ulo. Putang ina ga. Tapos pag tama ng ganun, sabi niya, dugo! May dugo! Yun, takin na mga ilang linggo kami hindi nakapunta sa kanila. Takin na ano yun, parang wala nang manonood ng wrestling. Band yun, band. Pinin nyo ba nung nahulog siya? Ano na? Pinin. Pininigago, lolo. Yung ginagano mo yung... Inangat pa eh. No? Yung nanay pa yung Nag-slide in pa yung nanay. No? 1, 2, 3. O, tanginin yung dalawa. Okay, manood ng wrestling pagkatapos. Hindi nakapagpigil yung nanay. Sa kamay. Ginababa pa yung ano. Putya. Grabe din kasi yung influensya ng wrestling sa bata. Ang sarap niyang gawin eh. Oo, Oo. sobra. And marami nang na-aksidente. Like ako, dati may pinidegree yata ako dati. Tapos nabagok yata sa ulo. Parang ganun yung nangyari. Tapos parang the next day, alam mo, umiyak siya. Pero by the time na mag-recess yun eh. Pag the time ng lunch, nag-wrestling na ulit. Alam mo yun? Sarap eh. Diba? Ako dati siraan ng uniform. Diba? Ako dati nagpa-spear ako sa, di ba nakatayo ako, papunta sa pool. Pool. Akala ko di masakit, pero ang bobo ko,
masakit pala yung ma-spear talaga, hindi yung landing mismo. No, Sakin nawalan ako ng hininga eh. Puta yun. Tapos pumasok ka pa doon sa tubig ng swimming pool. Parang hindi ba second life mo na ngayon? Ang hirap nun ha. Bata Nawala ka kasi. ng hinga, no? Bata kasi. Kaya, Hindi ka makahinga tapos napunta ka pa sa swimming pool. 4 feet lang naman yun. Kaya. May nangyari sa akin, noon nag-wrestling na talaga ako. Mm. Para meron kami isang wrestler, si The Machine. Pare. Laki niya. Tapos ikaw si The Burger Machine. Hindi, walang ganun, Andre. Kinampihan. Kasi gusto niya makita na mali ka. Kinakampihan lang random eh. No? Kupal eh. Sorry, Idol Lodi Master Pops. 25 minutes na. Hindi rin. Okay. Parang after ng match, dating siya, tapos upakan niya ako. Tapos may finishing move siya na parang spinning na rock bottom, parang ganun. And lakas niya pare. Malaki siya, black dude siya. Malaki. Tapos puta, syempre tatalunin mo rin and everything. So ako naman, excited ako to take kasi maangas tignan, di ba? Tapos bihira lang may makabuhat sa akin ng ganun. Puta, nung tinake ko pare, parang nawala yung kaluluwa ko eh. Talagang, ganun. Tapos yung skit pa na after, aapakan niya ako. So yung pag-aapak niya, nakita niya na mamatay na ako. So parang nakalutang lang yung paa niya eh. Ganun. Tapos parang yung mukha niya, okay ka lang. Parang ganun yung tating. Wala to sa script ha. Wala to sa script pa. Pero kailangan ko mag-angas pare ha. Sorry ha. Yung nakatingin na yung kaluluwa mo sa baba. Ano nangyari na? Parang ganun. Kaya ano talaga. So isipin mo, ginagawa mo siya nung bata ka. Nang walang training. Talaga may masaktan Oo nga Posible. eh. Diba? Parang ang akala lang kasi natin pag bata ka, madali lang nagagawa lahat eh. Diba? Tsaka pag sinabing peke naman yun, peke pala eh. Hindi mo masakit to, diba? Tapos pag don't try this at home, mas naiengganyo kang itry eh. Ano mo yun? Parang ang pangit din pala ng nun na isipin mong peke siya, no? Kasi lahat ng mga sinasabi, di naman totoo yan eh. Pero pagka talagang pag ginawa mo siya sa ng katawan mo eh. Tapos, may mga nakita na akong yung pagsakalye dahil nga matigas, yung mga submission yung ginagawa. So, yung mga tipo sina-sharpshooter sa Sa kalsada. Puta, sakit pa rin nandito eh. Tsaka sa ano mo, 'di ba? Hindi mo na-expect eh. May nakita din ako. Send ko sa inyo yung video baka kasi peke. Yung punta kami 70s Bistro. Tapos may tugtugan. 'Di ba slaman 'yun? May nakita ako Ginerman. Doon pakita. Nagigil eh, no? Gigil eh. Bukod sa wrestling, dahil napunta na tayo sa wrestling masyado. Ano pang mga masayang, yung patintero talagang natural, no? Na laruin. Kasi may linya na yung kalye. Pero maiisip mo din, napapractice din yung aiming mo nun eh. Di ba? Parang hindi mo rin lang din basta binabato yung, yung talagang gusto tumbang mo preso talagang yan eh. tatamaan mo talaga. Patintero. Ay, patintero talaga. Ay, mali. Pero tumbang preso. Sige, tumbang preso. Doon muna tayo sa tumbang preso. Pero kasi, pag nandun ka sa yung mga larong kalye natin, bata pa lang tayo, pinapapractice na yung mga skills natin dun sa mga parang kung ano yung natin magagamit natin hanggang ngayon. Nagagamit yung nalimutan ko na mechanics ng pwede, no? tumbang preso. Anong mechanics ng tumbang preso? Pag binatong mo yung lata, ano mangyayari? Dapat hindi siya di ba mayroong isang lata. Tapos may isang bilog na gano'n yun. Nando sa loob na. Pagka tumama yung mo at napasok yung mo doon, yung pamato mo. Alam ko dadangkalin mo yun eh. Para mataya yung naghagis ng gano'n. Pero pag tinamaan mo gano'n, tapos nawala yung atakbo sila eh. Di ba? Kukunin ulit nila eh. Kasi ang daming itatakbo. Yun kuhaan, yung chance diba? yung kuhaan. Okay. Pucha, grabe. Sino kayo nag-isip nung... Medyo convenient pinaka-complicated na mechanics. Medyo complicated nga yung mechanics. Pero dahil bata tayo, nalalaro natin siya kahit komplikado, no? Siyempre, mas nakakaisip pa sila nun kasi wala silang ginagawa. Panoorin natin tong langaw na mamatay o mag-invento na lang tayo ng bagong game. Nag-upgrade ng ng rules, no? Siyempre nabubuo daan lang muna yan eh. Sabagay, unti-unti no. Tapos ano ba meron tayo? Tsinelas, lata, 'di ba? Din yung mga kung sino man nag-invento ng saksputan na hindi nantitrace no. Tumbang preso. Oo nga, wala na yan. Yan yung parang mga yung mga kwento nung nakakatawa ng bata na hindi mo alam kung sino yung nag-invento. Yung tago-taguan siguro yung tatay. Hindi, star player lang siya. Star player. Hall of Fame. Gusto ko mag-agree.
Tama naman. May mga na-try nyo na yung naglalaro kayo ng taguan pero umuwi na kayo. Anong ginawa ko din? Hinahanap ka pa. Oo. Sinundo na ako. Mga ganun eh. Burot no? Yun yung burot. Pag sinabihan kang burot doon, iyak ka. Oo. Every time na pag sinasabihan kang burot, burot. Lahat ng bata nun, burot. Tangina. Tsaka pag lumabas ka dati, parang wala naman kayong plano eh. Basta dito tayo pupunta, kung may oras ka, dito nagtitipon-tipon yung mga bata. No? Dito lang ngayon pa naglaro ka, di ba? Maglaro kami Dota later. Ano kami, di ba? May Discord tayo, ganun. Nagtitipon-tipon talaga kayo. Mga bata kaya, ganun pa rin hanggang ngayon. Ang feeling ko ginagawa pa rin nila na similar na ginagawa natin, yung pumunta ng mall. Sobrang sarap pa rin pumunta ng mall kahit sa edad kong to. Oo. Aircon, window shopping, makakita ng babes. Okay. Sige. Hindi, bakit? Oo nga. Makakita ng hot chicks? Makakita ng hot chicks. Yeah, pare. Mga bata itong pinag-usapan. Ay, hindi, bata pa rin nung high school. Kita tayo chicks sa mall pa. Sige, gets naman. Pero, kala ko paano mag-segue dun sa makita ng mga chicks. Kaya hot chicks. Mga hot chicks, dude. Pero doon na mag-start yun. Pagka kunyari, syempre, elementary ka, yun yung mga ano mo. Pagka ano na yung nagiging trip pagka high school muna. Basketball na usually. Basketball na. Nahihiya ka na no? Hindi ka na pwedeng, kasi sasabihan ka ng isang doon na, uy, bulbuling ka na. Hindi ka na makakapaglaro ng mga, yung patintero hindi. Pag kunyari, sobrang medyo umedad ka ng konti, sabihin ka nun. Bulbuling ka na. Bulbuling ka na, amalis ka na dyan. Pag nasabihan ka ng ganun, wala eh. Ganun yung, parang, yun na yung parang sinasabi na, tumanda ka na, pare. Tumigil ka na. Stage mo, dami mo. Dami mo tigyawat. Oy, nagpupunas ka na nagpupunas, yung blue na papel, yung oil filter, tapos nagpa-caps and rubbers ka pa rin. Diba? Dati ang lala sa amin, parang nauso yung powder sa mga lalaki. Ulun. May nag-upgrade eh. May face powder na. Putangin, hindi na namin kinaya. Hanggang dito lang kami sa pulbo. Kasi nauso yun sa mga lalaki pa. Dahil natututo ka na mag-ayos sa sarili mo, di ba? Kailangan tuyo ka parate. Yung gel. Gel, pare. Yung gel, yung wave na. Yun yung pinaka-wild kapag nagbabasketball ka. Hi, ako si Earl, ang inyong camp master sa Philippine Campfire Stories podcast. This podcast is about stories of myths, legends, and true horror stories from the Philippines, narrated in Tagalog, powered by Podcast Network Asia. Listen to Philippine Campfire Stories, available in all major podcast platforms. Tapos naka-gel ka. Ay, tangina. Tapos pagkatapos na, sakit sa mata no? Grabe. Nag-gel ka ba ever? Hindi ako nag-gel. Pero fourth quarter, masigla pa buhok mo. Fourth quarter, malagkit lang yung around. Pero naka-oasis ka pa rin. Di ba oasis yung tawag dun? Yung pa-flatten tapos iaangat ng ganun Tapos sa... yung putin yung polo, may yagit na sa likod. Mga ganun. Pero talagang iba yun pag yung high school ka na nag-aayos ka ng buhok. Iba yung pakiramdam mo na tangina. Iba yun yung pang hot chicks yung iniisip mo eh, di ba? Di pinapormahan ka na nun. Meron ka ng pinapormahan pag ganun. Ikaw ba, Andre, man? Di ba nagkaroon ka ng girlfriend nung high school? Wow, lakas talaga niya. Doon sobrang... Ano? Sige, objectify mo yung high school girlfriend. Shot ka muna, parang gusto bumelo. Binigyan ko siya ng rosas at Toblerone. Talaga? Nung sports fest pa, para marami nanonood at hindi siya makahindi. Pero naging kayo talaga? Ha? Naging kayo talaga? Yeah, mabilis lang. Like, fourth year, tas first year college. Wow. Kailan mo siya binigyan? Ha? Kailan mo siya binigyan? Binigyan, ano yun? Ng rosas sa Toblerone. Ng rosas sa Toblerone. Inang utak yun, nandun. Ikaw yung nagsabi na nagbigay eh. Tapos nung binigyan niya, tanong niya, nag-follow up question lang kung kailan, iba yung naisip mo. Ay, hindi. Nung sa sports fest. Nag-kiss kayo? Oh, syempre pa. Yeah. Pare. Lupit. Nag-holding hands pa kami. Wow. Grabe. Yung ibang kilig 14, ilang taong ka nun? 15. Ayun, pag mga ganun, di ba? Pag yun yung mga start na parang matama lang sa crush mo yung pinky mo, parang Ngayon yung kilig lang nararamdaman ko tuwing umiihi ako sa CR. Tapos magbibigay ng payo sa'yo mga
mga taong wala ring alam. Oo. Nakakainis Yung eh. nanay ko, bakit mo tayo? Yung mga tropa mo rin na wala rin naman jowa. Oo. Oo. Dito Kala mo kasi yan, naman, pare. oh, Ano, bobo. Hindi naman ganyan alam mo yun. nagmamarunong pag sinabi na talagang ano eh, no? Ganito kasi yan. Alam mo eh, no? Wala na. Ano ba siya? Impress mo ba siya ng mga... Ano bang specialty mo sa palarong? Meron ka ba? Ikaw, meron ka ba specialty? Ang paborito mong laruin? Meron ka bang parang, puta, magaling si Nonong sa ganun? Or... Ay, hindi ko alam kung magaling ako sa gano'n. Yung shato. Ano siya? Yung shato, yung dalawang stick. Tapos meron siyang dalawang stick na maliit at saka isang malaki. So ang gagawin mo doon, maghuhukay kayo sa na parang hole. Lalagay mo doon yung maliit tapos paano mo yung maliit. Parang bat mo yung malaki. Oo. Tapos palayuan yun. Ano yung babato mo? 'Di ba pagka Stick din? stick, dalawang stick 'yun, 'di ba? Pagka tinira mo siyang ganun, dapat malayo 'yun. Ang ang may pagkahalintulad siya sa baseball. Pagka nakuha niya yung ganun, turn na ng kalaban. Kabila, okay. Pero pag hindi nila nakuha, kung saan tumama yung saan mo napapunta yung stick. Simula doon hanggang doon sa hole, bibilangan niyo 'yun. 1, 2, 3, 4. Palayuan, ganun. Palayuan, tsaka paramihan kayo ng points. Pucha. Kasi ganun yun eh. No? Parang hanggang sa... Basta may pa yun eh. Meron pang... Pag tinamaan mo pa siya ng 2 beses, kunyari, pag ganun mo, umangat. Pag aangat mo, tinamaan mo siya ng 2 beses, parang 2 points pa yun. Ang komplikado. Putang komplikado ah. Yun. May ganun yung laro sa amin. May dati. ganun ka ba, Shato? Shato. Wala. Walang... Yung rubber ball, yung pinaka malapit sa sinabi. Yung rubber ball, yung may mga base. Ang sarap laruin nun. Pero kailangan mo ng malaking area doon eh. Parang... sa court, kung hindi nagbabasketball yung mga jocks. Maging lalaro yung mga fourth year. Yung mga naka-gel. Kaya nga sarap maging fourth year, kau na yung bossing. Wala. Hoy, kami na dyan. Top dog. Top dog ang fourth year eh. Tapos kayo parang mga kayo, yung mga usa na pinalayas ng mga leon. Naalala ko nung nag-fourth year kami, ang pangalan ng guy si Erpe. Gusto namin maglaro ng basketball. May mga second. Ano ba, di ba kailangan pangalanan ito mga ito? Gusto ko na sabihin Hindi, para may authenticity naman. Okay, sige. Yan. Tapos yun, maglalaro na kami ng basketball. Tapos may naglalaro mga second year. Kinuha lang niya yung bola. Kasi may nakaupong second. Kami na yung maglalaro. Tapos umaangas yung second year. Di ba syempre nakaupo siya, sinipa niya dun sa paa. Tapos umikot siya. Umikot siya? Umikot yung second year na parang trumpo. Hindi nga. Habang nakaupo sa bola, gago, pwede pa yun. Tangina nito. Imagine mo na lang yun. Hindi, kung tarantado lang talaga. Umikot, Beyblade, gano'n. Tangina yan. Tapos dumating si Tom tsaka si Jerry. Sa gampasan sila. Hindi, doon kaya naalala ko, promise na yung nangyari. Sobrang bullshit. So, doon. Sinipa niya yung paa. Tapos umikot yung bola, gano'n. Gaano katagal naman ng galing naman nun. Sobrang imposible. Nakaupo nga yun siya sa bola. Ga naman niya, para hindi ba napipi yung bola or something. Basketball yun eh. Putang ina. Hindi mo pwede. Dalawang beses. So, ang tawag dyan, false memory. Andren. Sino nga yung sa Looney Tunes na umiikot? Si Tasmanian Devil. Ganun ba yung nangyari, Andren? Simula nung tinawag na siyang Tasmanian Devil. Ano pangalan nun? Ano pinahikot ng second year? Ano pangalan ng second year? Trumpo. Tas na yung pangalan niya. Oo. Nagkaroon ba ng malita tornado? Yung mga tuwalya, mga dahon. Yun di ako maniniwala. Kung merong kaibigan ni Andren dyan na nakakita nung na yun. Good luck, wala akong kaibigan. Baka may magpatotoo, no? Malay mo, pero ako po yun. Parte talaga ng mga epic na aksidente. No? Naalala ko, meron akong epic na aksidente na parang ang daming nangyari sa akin dun eh. May isa akong time na hindi siya larong kalye related, pero curious akong bata. So, may ligaw gumamit ng mga sheet, mga ganun. Like, kunwari, yung pang-peeler, yung pambalat. Ng ganun. Okay. Tapos isang beses, inisip ko, ba't di binabalatan yung pakwan? Tapos inisip ko, sige, magbabalot ako ng pakwan. So, kumuha ako pagkatapos ko kumain ng pakwan, yung hiwa ko ng pakwan, pinipiler ko yun nasa likod. Tapos puta, nakaganyan yung kamay ko. Pag gano'n ko, napil ko yung buong daliri ko, yung kalahati ng koko ko. Pucha, grabe yung hapdi na naramdaman ko. Hindi ko nakalimutan. Hanggang ngayon talagang inipit mo ng gano'n. Kasi
Para di mawala yung dugo. Pero ang sakit sobrang Tapos kapit. hindi ka makahingi ng tulong sa nanay mo kasi ang bobo ng ginawa. Hindi mo alam kasi, hindi mo alam kung paano siya iba-band-aid kasi haba niya eh. alam mo kung ano. Kumuha ka ng 5. Hindi kaya. Hindi pwede band-aid yan. Para feeling ko kung ano, waitering gumawa nun, palang makasama yun sa watermelon shake. May nakasabit na balat, no? Doon sa ano mo. sa baso mo. Ano yan? Garnish po yung garnish. Kuha kami ng Pero ang sakit Zest yan, nun. zest. Masakit, Grabe, pare. dugo yun. Mga larong kalye, accident scope. Ewan ko, dati sumubsob ako for a long time, may sugat ako sa noo. Mga ganun. Tas dati parang, nakita ko nag-skateboard yung mga tao. Tapos may nakita ko skateboard ng tito ko ata sa bahay namin or something. Sabi ko, madali lang to. Kasi nakita ko konsepto eh. Madali lang to siguro. Parang unang pagsakay ko. Yung tipong taas pa type na nahulog. Tapos ang naglanding yung siko ko. So tosino yung siko ko. Mga ganun. Diba? Tosino rin naman hanggang ngayon. Talaga. Sabi ko gagawin sabihin niyo yun. Noong una. Di totoo yan, Anren. Top favorite guest ko si Nono. Ako rin skateboard. Skateboard na ano ka rin? Mm. Pucha na ano rin ako dun eh. Skateboard. Ako din ako tumungtong sa skateboard pagkatapos nun. Ano eh, yung isang paa ko nakasakay, yung isa hindi. Para ako nag-split, putang ina. Alam ko yun. Sakit nun. Ang sakit Oo. nun, tang ina. Nangyari sa'yo yun, Andren? Hindi kasi talagang, syempre sa start, pero nung gumaling na ako, Nox. Puta. Marunong talaga siya eh. Nagulat nga ako eh. nag-kickflip ako sa harap ng mga chicks, par. Galing mo, Andren! Kaya parang sasabi ko. Sobrang hindi nangyari. Pero nag-skateboard ka nakapag-skateboard ka ng matino. Nakapag-skateboard ako, pero nasakyan ko siya, okay lang naman. Pero hindi ko talaga siya naging hilig eh. Parang nakita ko sa kanya, may mga tropa akong may after nilang hiramin yung skateboard, nakabenda na. May parang wala sa amin naging magaling eh. Kaya wala ka naging idol. Walang influence. Oo. Pero meron ako dati, putan lala nun, high school ako nun. Para siyang pabilisan lang naman tumakbo, PE. Pucha pababa kasi yun. So, takbuhan. Tangina basta parang yung paa ko, nag-cross. Parang pababa, parang alam mong sa dibdib mo, yung ang dumi ng dibdib ko. Alam mo kung saan tumama. Parang ako nag-baseball. Alam mo sa baseball, save! Pero puro gasgas ka nun. May mga gasgas ako, pero mas iniisip ko yung kahihiyan. Kasi, parang alam mo yung pag yung kunyari ikaw na, yung nasa pila ka, di ba? Tatakbo kayo, nasa pila ka sa likod. Tangina pag ikaw na, gagalingan mo. Putan yung konting steps pa lang, tangina sumubsob na ako ng ganun. God. Wow! Parang yung mga tao. Siyempre. Merong aksidente na ang una mo nang iindahin. Yung level of pain, titiisin mo kasi embarrassment ang priority mo eh. Pero may level of pain na wala ka ng pakialam, iyak na ako. Ang sakit na nito eh. Ganun na. May mga ganong level of pain na hindi. Parang dati nakasandal ako sa isang lamesa. Tapos gumuho yung mesa. Yung pala parang hindi siya ata gawa na mesas. May mga pako pa dun. So meron akong scar dito sa likod ng cuff ko ngayon, mahaba. May tumusok na pako, tapos umangat. Na-rip ng ganun. So, nung una isip ko, embarrassing. Tapos nung nakita ko, warak na yung pantalon ko, tapos may tumutulo ng dugo. Wala na akong pakialam. Ganun na kaagad. Pero pag ganun, pag nakita kayo na magulang nyo, hindi kayo pinapalo. Depende kung anong ginawa mong katangahan. Ako, napalo pa ako nun. Nakagat na ako ng aso. Ang saklap nun. Tangin na, naglalaro kami ng text nun eh. Yun ang random eh. Text, parang wala pa na aksidente sa text. Hindi sa malayo. Di ba kasi uso yun eh. Pag maglalaro kayo dun sa may shade. Kung saan may shade, doon kayo maglalaro. Tapat ng gate yun eh. Pagbukas ng gate, puta, kinagat ako ng aso. Panalo ka na. Pag panalo ka na, hindi mo alam kung ano uunahin mo. Tangin na, hawak mo yung text mo eh. Pag sumabo yung text mo, agawan yan, di ba? Yun yung rules pag bata ka eh. Jambulan. So, tangin na nung umuwi ako sa bahay, may nag-report eh. Saan ka nakagat? Sa puwet. Kinagat ako sa puwet. Naramdaman ko talaga eh. Alam mo yung parang yung kuko.
na ginanon yung puwet mo o yung parang siguro yung commercial ng Pampers. So may mga butas ng ipin yung puwet mo, ganun. May ganun. Kung saan pa naman, 'di ba? Kung saan anti-tetanus, kung saan ka kinagat, baka doon pa doon sasaksakin. So, tsaka lilinisin sinaksakan pa. muna, puta. Yun yung bad trip Yung doon. sinabi sa pag-uwi ko sa bahay, kinagat ka pala ng aso. Oo ma, palo eh. Kasi yung kasunod, yun yung kasunod ng Mali. mali eh. Ngayon, magpaano ka dyan? Magpaturo ka. So, pero pag bilang bata ka, hindi ko alam, pero parang ang tapang ko pa nun eh. Parang hanggang doon pasiklab pa rin ako. Ayokong pakita na mahina ako kasi pinalo na nga ako sa bahay. Pero hindi naman rabies. Wala naman. Siguro wala naman hanggang ngayon. Kasi yun daw yung Bumibig na hassle ako eh. Yung pag anti-rabies. Kasi depende daw yun sa body mass mo. Kung gaano kadami tuturok sa'yo. So minsan parang may kilala ako na malaki siyang tao eh. Anti-rabies. Parang 8 daw yung tinurok sa kanya. That makes sense. That makes sense. Pero totoo yun. Tsaka bawal mong diba, mag-skip. Bawal. Puta. Parang sa alak lang. Like, kung mas malaki kang tao, mas maraming beer mo. Hindi naman. Ako di, malaki yung tao pero di ako ganun kalakas uminom. Feeling ko Nalalasing ako dosage. Dosage. Pag kunyari, manginginom ka talaga, tumataas yung dosage mo din eh. Yeah. So pag hinahabol mo pa rin yung pinakagusto mong amats. Ilang beer, Andrin, bago kami maramdaman na tama? Mga 4. Apat? Red Doors na 500. Pero litro yun. Hindi, yung 500 na Red Doors, yung solved na lasing, hindi ko alam yun. Hindi ko alam na may solved na lasing, Andrin eh. Hindi ko pa na-quantify yung na Red kalasingan Horse eh. na 500. 6 na Red Horse na 500? 3 litro? Solid na ako dun. Ako, yung 5, naabot ka ba? Tomato cake yung 500 na Red Horse iniinom namin. Oo, kasi below zero yun. Tapos 50 pesos lang. 50 pesos lang, pare. Patay 100, sabi ko sa'yo. Yung pangalawang bote nga, hindi ko na nauubos masyado. Kasi lasing na ako na siguro. Okay. Yung una, may tama na yun. Tapos siguro kalahati pa ng bote, diin na yung lasing mo nun. Puta, mag-drive ka pa uwi. Hindi naman ako nagda-drive pa uwi. Ako siguro, medyo napaparami ako nung kasi nga, syempre bago pa lang ako. Sobrang kinakabahan. Dinadaan ko sa alak. Pero kasi kayo yung nagsabi nun na na i-try nyo naman na sober. Para iba rin yung pakiramdam mo habang nagsiset ka ng sober. Ang ganda nung ang ganda rin nun. Natanggal ko siya eh. Kumbaga nung sinabi nyo, natanggal ko siya. Nakaka siya eh, tawag doon. Parang nagiging kasing ang pangit na effect dyan, magiging reliant ka sa alcohol. Kapag nag-set ka ng ganun. Kaya pangit kang umiinom masyado pag nagsiset. Galing ka. Hoy! Hindi ako umiinom sa theater. Nagsisinungaling pa yan eh. Sa theater. Pag sa most, nagsisinungaling pa yan parang, pag feasibly lasing na siya, nakailang ka na. Nakahapat pa lang ako. Nakailan na si Andren? 13. Ang layo, puta. Hindi man lang malapit sa number yung kasinungalingan. Dinivibe ko eh. 9 beers yung... Parang matandang nagpabata. Tayo na 13 beer. Anong senior? Di Kaya ko pa, tas mahuhulog. Kaya ko pa. Pero pag nakaksidente ka talaga as a child, parang yun yung... parang yun yung hindi mo alam kung paano mo ibabalita kasi kailangan mo magpatulong sa pamilya mo eh. Oo. Ang ganda hindi mo alam kung papagalitan ka o hindi. Ang ganda ng point yung pipiliin niyo ba yung hiya o yung injury kasi yung parang nangyari sa tropa, 'di ba tumalon siya sa stairs. Yung tropa ko kasi uso pa yung you got served nun eh. Sino po kaya mag-handstand? Oh my God. Hindi niya nabuhat yung sarili niya. Susub siya. Hindi. Yung siko niya, yung lahat ng force ng bigat niya, pumunta sa siko. Gumanon. Tapos pagkatayo niya, akas ba yun, Prince? Sinabihan niya, you got served. Hawak eh. You got served, ha? Hindi, gano'n. Tapos, pero pinapang, akas nun. Sige, men, mauna na ako. Nakita ko doon siya sa gitna. Nag-chills sa gabi. Nag-chills na. May infection na eh, no? You got served. Ano nangyari sa kanya tunay? Hindi mo siya nabalian. Pero masakit. Laki lang pa sa Anong nangyari lang sa kanya? Parang sinawsaw sa boysen yung siko niya. Like, alam mo, yun din yung part of enjoyment. Ewan ko hanggang ngayon, pag nakakita ko nadadapa, natutuwa talaga ako. Ewan ko, tapos
Jackass eh. Kung makikita mo yung stories ko, ang dami ko sinishare na nadadapa. Yung mga batang mga- nasasaktan. Mga bata. Hindi kasi yun yung epekto ng America's Funny yung videos eh. Kasi di ba parang Ang dami nung na bata na-accident. tayo, yun ang kinalakihan natin na every time na may makikita tayong nadadapa, tumatalon sa mga Tama. bushes, natatawa tayo, di ba? Nakakatawa Jackass, pare. talaga. Oo. Jackass, di ba? Oh. Jackass. Yung Jackass kasi self-inflicted eh. Yung mga, pero nakakatawa pa rin siya. Don't get me wrong. Sobrang favorite ko lahat ng Jackass. Tapos yung, tawag dun, yung mga bata minsan, pag may makita kang, lalo na ngayon pag matanda ka, may nakita kang batang sutil, tapos nakakabor, tapos hindi pinapagalitan, Oo. tapos nadapa or nasaktan or something, tangina may isang time, nakalimutan ko sa kaming restaurant, para CPK, California Pizza Kitchen. Tapos ang sarap ng, ang sarap ng ambience, pero may bata, dalawang bata na naghahabulan. Oo, Tapos parang yung parents kumakain na lang, wala nang pakialam, ganyan. Try habul. Yung yaya, isa lang yung yaya, nakatutok dun sa mas bata. Tapos yung isang bata. Yung isang bata. Kasi nakatsinelas lang sila. Na-shoot yung toe niya rin sa isang, kasi di ba parang yung mga upo na parang mga booth, may paa yun. Na-stab niya yung toe niya rin sa... Tapos yung iyak niya, walang sound eh. Oh. Nakita ko sinut niya yung yung nakatsinelas siya na paa doon, tapos hawak niya yung toe niya. Ang sakit doon pare, kasi pag nangyari yun sa'yo, kayo iiyak. Tsaka binigyan ka na ng freedom ng magulang mo. Ibig sabihin, huwag kang gagawa na masama. Yeah, yung iyak yung nag-freeze yung mo. Ang sakit nun eh. Parang tsaka ang tagal pa niyang umiyak. Kasi pag ganun niya, parang nagulat siya, ano nangyari. Tapos bilang hinawakan niya, parang napayuko siya, hinawakan niya yung toe niya, bilang ayaw mawala nung pain. Umiyak siya. Tawa talaga ako ng tawa. Parang natata ng tao. Pagka na tumama yung pinky mo dun sa paan ng lamesa, talagang manghina. Ay pare. Feeling ko kahit si Superman, yung may hawak siyang kape. Tumama. Kahit si Batman, mapapailing. Pag nangyayari sa akin yun ngayon, kung may hawak kang pagkain, ang masaklap doon, ibabawa mo muna yung pagkain bago ka kasi dadagdag lang yung problema mo, pare. Tinapon mo yung puta pagkain mo. Tsaka Kailangan ako kang baby. kailangan mo siya i-release eh. Parang kay Peter Griffin. Sakit talaga nun, men. Sobrang, tsaka parati ka nadadali. Alam mo yun, like, ilang beses ka na nadali ron. Na naman yung sabi. Nakita ka sa bata. Siguro patay ko doon. Kasi full speed eh. Yung patakbo niya yung tipong indoor takbo eh. Ay, nako puta. Ano na nangyari sa batak yun? Wala na siyang toe. Wala siya. Sobrang lala pala eh, no? Puta. Kaya paglaki niya magiging soccer player. Nangyari sa akin lang kasi nung naglo-laundry ako. May dalawang bata rin, makulit. Naghahabol lang sa loob ng Ano sa laundry. loob? Ba't sila nandun? Ha? Dali-dali ng ano? Nanay niya Di ba syempre. nasa isang restaurant kayo? Tapos, nadapa. Hindi, nakakatawa. Ang kulit nila habang nagpo-fold ako laundry. Ang ingay nila, tumatakbo sila paikot eh. Parang alam mo yung in-screen ko. Gago. Ginawa ko ng konti. Parang boom, gumanon. Pero kunwari, hindi sadya. Hindi siya. Hindi, yung konti lang. Like, check lang. Yo, dude. Alam mo kung saan ka, pare. Bahay laundromat. Nasa laundromat ka, tanga. Sino yung sa Thunder? Yung kamukha ni Jason Momoa. Sino? Yung sa Thunder. Yung, Anong Thunder? yung malaking katawan. Anong Thunder? As Yung- in WCW Thunder? Hindi, yung Ano? basketball. Okay. Si Steven Adams. Ayan, Steven Adams screen, pare. Gago. Pader yun, pare. Ikaw, hindi ka nabuburot sa mga bata. Sa mga bata, inaayaan ko lang eh. Minsan natatawa na lang ako pag sinasaway ng mga magulang. Yung parang pwede ba makipag-cooperate ka naman ngayon, ganon. Bata sa eroplano. Bata sa eroplano, inaayaan ko na lang talaga eh. Basta parang hanggat hindi nila ako na Oo. baka gagawin ko rin kasi yung gagawin ni Hunter pagka Ang naging solusyon dyan, noise cancelling headphones. Pero hindi ko sinasadya. Nangyari yung, kasi sa aisle seat ako usually nakaupo. Nakalabas yung paa ko, di ba? Puta, laki ng kailangan ng leg space eh. Tapos tumatakbo yung bata, hindi nakatingin. Tapos sumabit siya sa tuhod ko. Sarap ng feeling, no? Dapa siya. Tapos pinagalitan siya ng nanay niya pagkatapos. Nadapat. Pero di siya umiyak eh.
Corny. Sa No, gusto ko umiiyak eh. Welcome para sa bakayug-yugan. Nakaka-bad trip lang yung bata na sinasabayan yung turbulence pagka umiiyak. Yung iyak nila just turbulence. Parang tangay na, dinadala ka niya sa ibang dimension ng emotion mo eh, di ba? Di ba? Parang, tapos biglang tangina na umayanig. Hindi mo alam. Hindi, di ba? Parang yung pakiramdam mo na, tangina tong bata na to, parang katapusan na ba talaga natin? Parang ganun eh. Pero feeling ko yung origin story nga talaga ng, kaya siya nakakatuwa panoorin. Kasi nung bata tayo, hindi yung hindi mo sinasadya eh. Pero pag nakita ka na, yun nga, nadumustos ka, di ba? Pagtatawanan mo eh. Yung humor nila, di ba? Nila Charlie Chaplin kasi, yung mga ganun sila. Nahuhulog-hulog. Three Stooges. Oo. Di ba? Mga, Benny, ano yun? Benny Hill. Benny Hill. Pucha, yun mga ganun. Buti na lang, hindi na ganun yung humor ngayon, no? Feeling ko meron pa rin. Parang, Kasi ako, may pinafollow ako ng mga accounts na gano'n. Mga bata lang na nadadapa. Mga gano'n. Yung sa Over the Backward, si Jano Gibbs. Ngayon yun, pare. Tagal na ng Over the Backward. Diba? Parati nahuhuli si Don Robert sa huli. Nakakatawa talaga kasi. Kasi ngayon ang maganda, dati sa America's Funniest Videos mo lang makikita yung mga ganun. Ngayon sa internet, internet. unlimited Ang lala, kung gusto mo talagang lumalabas yung buto o nakakawa. Di lang masaya. Tsaka may mga compilation sa sa YouTube. Pare. Talagang kung gusto mo talaga ng ganun lang. Ano yung site dati na puro gore, puro Faces of Death? Meron pa eh. Ogrish. Galing talaga. Diba parang, pagtungkol doon. Naka-bookmark yun eh. Doon ang pinaka-proudest moment ko, pinanood ko yung tropa ko at yung girlfriend E-Bombs niya. World. Pinanood ko sila ng Ogrish, tapos nandiri sobra yung babae at nasira yung date nila. Sobrang. Kasi beheading na yun, na Mexican. Gago kadiri Ogrish. Hindi, doon mo talaga kadiri, doon mo talaga Grabe siya yun. makikita. Sinira ko talaga date nila nun, sorry. Labas buto, yung mga na-aksidente, yung mga picture nandun, di ba? Tsaka ang hilig magpadala ng mga tao ng ganun, yung mga gory shit. Yun yung mga Nung bata ka siguro, ako ngayon. Hindi, ngayon may mga ganun pa rin. Di ba yun yung mga dinidelete ni Nadine Lustre doon sa pelikula niya eh, di ba? Ganun ba? Yung mga, Sa deleter? yun yung mga hinihiwalay niya eh. Kumbaga parang siya yung, ang hirap nga kung ikaw yung deleter tapos lahat ng mga, dark napapanood mo. Ikaw yung mismong taga, kailangan mo makita yung mga hindi gusto makita ng mga tao. Pero yung mga tao may gusto nun eh. Hindi, Example. I think nakakasira lang ng healthy date. din siya in a way na na-appreciate mo yung life eh. Kasi kung nanood ka ng death, naturally, ang reaction mo talaga, iyak ka dire. So kung yung reaction mo, gusto mo nga mabuhay. Gusto ko lang talaga mabuhay. Tangin ang lalim na Andren ha. That's super healthy pare. Kaya guys, manood lang kayo ng mga beheading videos. Tangin na bago matulog. After matulog. Bago matulog, pinakinggan to episode. Punta tayo Ogrish. Ogrish. Boy pa ba yun? Boy pa Ogrish? Hindi ko alam. Ang huling pinanood ko doon yung mga poso. Yung Holy Wars. Ay, Holy Wars. Parang napanood ko pa sa YouTube yan eh, pero sobrang lala nun. Hindi ko kaya. Meron doon. Hindi ako mahilig talaga sa kanya. Ayaw ko rin i-describe eh. Yung mga, mga gruesome na cut sa UFC, nandidiri ako eh. May isang beses parang, dati may hined kick si BJ Penn sa mukha eh. Tapos nawakwak yung noo niyang gano'n. Parang nagpa-flap eh. Tangina. Pucha, grabe. Pag nag-angkas yung gagalaw yung... Talo ka na sa UFC. Alam mo, talo. Angkas pa ito. Talo. Tangina, nag-aangkas lang pa eh. Pasabay naman Wala talagang space eh. Nagpa-flap. Hindi binigyan ng helmet. Hindi man na binigyan ng helmet. Tsaka alam mo talagang talo eh. Hindi, may sugat eh. Pag helmet, baka masira. Hindi man na nag-taxi. Kahit ngayon, hindi ko na rin kaya. 150 pababa na lang yung pera. Talo ka eh. Talo ka nga eh. Hindi ka magta-taxi pa uwi. Tapos yung ginabot ng pera niya na 150, may mga 2 poste pa na lakad pa uwi sa kanila. Kasi hindi na kaya. Hindi abot. Sinundo pa siyang gano'n eh. No? Pero yun yung mga ganyang gore, hindi ko kaya. May isang time din na parang may kilala kami na tinry niya mag-dunk eh. Tapos nasobrahan yata yung momentum niya. Sumabit yung kamay niya gano'n. Nag-flip siya. Tapos ang landing niya, yung tatukod niya, yung kamay. Tapos syempre binabangon siya. Binangon siya ng isang kaibigan ko. Naka-usli yung wrist dito sa
Yun yung pinaka-gory shit na nakita ko in real life. Tas Hindi pa ayoko ako ng nakakapanood ng ganun eh. pusling buto. Yung mga ganong Nakaumbok, napalian. pare. Hindi ko kaya yun kadiri. ng Oo. manghihina. There's a thing rin na hindi ko kaya sa mata ko, pero kaya ko panoorin sa video ko. No. Hindi ko kaya Oo. sa personal, Oo. pero sa video kaya ko. Sa personal limit. Wala ka nakikitang, Ay, mga na-aksidenteng motor, mga Hindi, ganun. yung syempre nag-nurse ako. Oo Ah, nga. oo. Oo, nakadiri yun. Lalo na. Oo Ang nga. pinakakadiring ginawa ko sa'yo, kwento ko na. Sige. So may intubation machine yan. Yung intubation machine, sinisip-sip niya yung dugo kasi may nag-try, tracheotomy, tinanggal yung trachea niya. Okay. Mm. Tapos Oo. yung machine. Tapos Tapos nilinis ko yung machine. Malilinig mo yung suction, di ba? Oo. Ang kadiri doon sa machine, may naghalong dugo at plema at laway. Tapos gago, dude, suka-suka ako nung nililinis ko. As in, grabe. Yung naghalong Tapos dugo at open na. Hanapot. yung dugo at plema. Yung dugo at Larong bata lang tayo. Larong bata, Andren! Hindi, dude, kasi yung dugo at plema, yung kadiri yung dugo at plema. As in, grabe. Mas gusto ko pa yung maglinis ng puwet or like maghugas ng patay na baby kaysa sa yun. Yan yung worst ever. Hindi ko kaya. Tangina. Kasi yung nakakolek. Alam mo Oo. yun, pare. Para siyang para siyang dinuguan. Tapos yung pagkain nyo mamaya, talaba. Wag naman. Wag naman! Wag naman. Oo. Hindi nagtitinda. Di ba may pumapasok sa mga nurse na nagtitinda na yung mga luto ng ulam na kabag. Talaba. Ano po pa po? Patola. Lahat ng slime. Lahat na slime. Okra po. May okra po kami. Oh, dito. yung okra sandwich. Gusto mo sir? Oscar. Okra sandwich. Sarap Meron nun. ka ba niya? Pero ako ba okra sandwich? Parang juicy pa yun sa quarter pounder. Okra sandwich. Drooling. Tayo na okra sandwich yan. Mabenta po ito sa amin yung okra sandwich. Sikat to sa... Sobra. Talo pa yung sweet ecstasy sa basahin. Wala na may mayonnaise. Mata wala. Okra lang uyan. Tsaka tinapay. Okra mayonnaise at tinapay. Natiri yung puta. Okra sandwich. Sikat yan sa bunuan, pare. At syempre, yun ang ating Rongkalye episode. Oo. Ito na ata yung pinaka nag-off topic tayo na episode ever. Hindi, pabalik-balik din eh. Parang lamok sa gabi. Si Nonong po ay nasa Liwa, Zambales, 16 and 17. Ang ticket mo sa comedymanila.ph din. Oo, mas madali niyong mahanap dyan sa comedymanila.ph. Tapos, may show pala ako sa February 24 Sakit ng ko, sorry. sa Wicked Dogs. Napakaganda ng okla. Sold out na, di ba? Hindi, Hindi pa. 26 tickets pa. So, sana maubos na. Okay lang. Hopefully, okay lang. Kung okay lang kung nagdadalawang isip pa kayo. Pero sana Ubusin nyo na. Ubusin nyo na. 26 na lang yan. Sino kasama mo sa Wicked Dogs? Ako lang. Pero ang mag-open pala. Opener? Solo 1 hour ikaw lang. Kahit ako, di ko ginagawa. Walang host. One man. Nag-acoustic ka pa. Hindi, kasama ko mag-open dyan. Si Marvin Tumon. Oh, yeah. Si Isa. Kasama din si Isa. Villaverde. Villaverde. Kasama rin si Chan Chan Konsing. Oh, puta. Tapos may Lakas. isa kasama natin si Comedy Oragon. So babiyahe yung isa sa yung founder ng Comedy Oragon Sino ba? na si RC Rosales, si Christian Rosales. Nice. So ayun, sana makapanood po kayo, sana maubos na yung ticket. 26 tickets na lang. Tapos sa Liwa, ang kasama mo si Aldo, tsaka si Rems. Ang kasama ko naman sa Liwa si Aldo, si Marge. Marge, okay. Si Marge, so si RG, si Ese, si Macbac Bautista, si Aldo, sino pa ba? Si Jason. Si Jason pa. So pag may nakalimutan dami ng pa ba ako komedyante, no? Grabe. Oo, Yun din yung pare. malapit dun eh. Dami ng komedyante. Tapos Pero mo parang- 3 shows sabay-sabay no Sabado na Totoo. Kailan to? Yung recently may nakita ko parang 3 show kasama yung meron pa sa Cavite eh. Oo, Di ba? yan. Kayo ba yung sa Cavite? Hindi, Yung kasama kay na James. S-Space. Oo. Kasama naman na. Uy, thank you. Sana madalaw mo din yung Oo nga, gusto silang. ko nga eh. Solid Oo. din yun. Gusto ko mag Cavite show, gusto ko mag
yung mga around Metro Manila. Ida-drive lang, oo. Yun yung sinuggest sa akin tinanong ko si Mayonnaise. Sabi ko, paano ba mag-out of town tour? Inisip ko parang magre-recommend ng producer. Sabi, yung kaya mong drive-in, yun yung unahin mo. Akala ko may recommend siya. Pare, ito, may kilala ako. Ayun, totoo yung sinasabi ni Red, ida-drive lang. Kaya, hindi rin basta-basta. Kumbaga parang magte-take pa ng effort din yung mga comedians para puntahan kayo sa sana makasupport kayo kasi minsan lang tayo dumalaw dun sa isang lugar, diba? Tsaka masaya pag kapag audience na untapped na kasi dito sa Manila isipin mo ilang shows tayo a week. 'Di ba? Kung pumunta ka sa ibang bihibihira lang nandun, so masaya siya parati. Gutom sila para sa comedy. Tsaka yun, sabi ni Red, yung mag-take kayo ng pictures. Yes, tsaka sa timingan nyo naman na tumatawa yung tao. Hindi yung setup. Yung setup pala kasi. Seryoso kasi yung comedian nasa setup. Ayaw na kasi mag-picture habang nag-set eh. Manonood na eh. Oo. Sa lahat ng mga nag-take ng picture, syempre, yun, lagyan nyo ng hashtag Comedy Manila. Yan, wag nyo makalimutan. Yun yung gusto ko kasi sabihin sa lahat. Ang daming nag-take ng pictures. Ang hirap i-trace. So, dapat siguro may isa tayong centralized na hashtag. Comedy Manila. Wakididu. Hashtag Skibidoo. Hashtag Comedy Manila. Comedy Manila. Meron din kaming show ni Andren. So by the time nung abas to, meron pang yung third leg actually ng Love Triangle of Doom sa Teatrino. Hopefully, i-sold out nyo rin po para may pasweldo kay Andren. Kasi siya yung last na sinasweldohan. Please support Pinoy stand-up comedy. And by the way, sa March 8, sa most lang, ang pangalan ng show, Greetings and Salutations. Hindi nga. A dark and dirty comedy night. Hindi nga, totoo ba? Yeah. Okay. Kailan ba lalabas na episode na March Feb 15 lalabas to episode na to. At pwede nang i-announce, pare. Nice. Red Oliero, Mabuhay is a Lie, coming on Netflix sa March 14. Let's go! Let's go! Pwede na announce yun. Sana bakit yung thumbnail ni Red? Yung thumbnail ko, hindi kita yung mukha ko. Naka-blackface. Loko-loko. Parang anib yata nung MYMP blackface yata. Di ko makakalimutan to kahit kailan. Ayun, so lahat naman yan, makita nyo sa lahat ng social media namin. Follow nyo kami, lalo na yung Comedy Manila page, and go to comedymanila.ph. Andren. Guys, pwede na tayong matulog. Yun. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.